Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay here's why Bitcoin clenched a new all-time high above $72,000 today. Kaya yan, atin daw pong aalamin ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay umakyat at nakapagtala ito ng kanyang panibagong all-time high dito po sa ibabaw ng presyong $72K or $72,000 sa araw na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. The crypto bull market is already taking full swing as Bitcoin slips into its price discovery phase after breaching the previous cycle's all-time high. Amid this phase, BTC has continued to record new all-time high values, surpassing previous expectations. Kaya ayan po, ang nagpapakita na naman po ng magandang performance itong si Bitcoin. Ayan, bumabanat na naman po siya sapagkat binasag na naman po niya yung kanyang all-time high, yung kanyang previous all-time high, at siya po ay umaakyat sa tinatawag po nilang discovery phase. Ayan, kasi wala na po tayong ideya kung hanggang saan po siya titigil sa kanyang pag-akyat. Kaya yan na po yung nangyayari kapag nalampasan na po niya yung kanyang all-time high na presyo. Kaya ayan, nahigitan po niya yung expectations or inaasahan ng karamihan. However, one of Bitcoin's most substantial price surges came up today as the asset pushed above the pivotal psychological resistance threshold at $72K or $72,000, surging to a new all-time high of $72,226 earlier today. Despite facing a roadblock at this price, BTC holds above $71,900. Kaya ayan po yung naging performance lamang po ni Bitcoin kanina. Yan, nakaranas po siya ng price surge kanina lamang po at umangat po siya. At ang nangyari rito ay tumagos po siya sa isang pivotal psychological resistance na nasa presyong $72,000. Kaya yan, siya po ay nakapagtala ng kanyang panibagong all-time high na naman ngayon. At yan po ay nasa $72,226. Yan na po ang kanyang bagong all-time high ngayon. At ngayon ay nakaharap po siya ng isang harang or roadblock yan sa presyong ito, at siya po ay medyo umurong ngayon, at ito ay naglalaro po sa ibabaw ng $71,900. Kaya yan. Ito po, ano ba ang dahilan kung bakit itong si Bitcoin ay nagpapakita ng magandang performance or bakit siya ay umaakyat? Yan, ang sabi rito ay over the weekend, Lock On-Chain spotlighted a transaction from the Tether treasury which saw the minting of $2 billion worth of USDT on March 10. Ayan. Itong si Lock On-Chain ay isa po siyang platform, data analytic platform na nakatutok po sa mga nagaganap na malalaking mga transaction. At malalaking transaction ng mga cryptocurrencies at kasama po rito ang mga stable coin. Yan, nakatulad po ni USDT or Tether. At ayan, nakita po niya rito ang na-mint na USDT na worth $2 billion noong March 10. According to Lock On-Chain, the firm has already minted about $5 billion in USDT on the Ethereum and Tron blockchains over the last week. Kaya yan, base po kay Lock On-Chain, ay nitong nakalipas na linggo ay nakapag-mint na itong nakapag-mint na po. Meron na pong na-mint na $5 billion na USDT dito kay Ethereum at ang Tron blockchains.
Interestingly, amid yesterday's minting of the 2 billion USDT, a whale address possibly belonging to an institution received 261.6 million USDT from Tether. Kaya yan, kahapon lamang ay pagkatapos po ng pagmi-mint ng 2 billion na USDT ay meron daw pong isang whale address ang nakatanggap ng 261.6 million na USDT mula sa Tether. Kaya yan, pinaniniwalaan po na ang whale na ito ay posibleng isa po itong institution. Yan, isa po sigurong malaking financial institution. The inflows began on March 9, 12:39 UTC with the last transactions coming in at 19:30 on March 10. Kaya ayan po, nag-umpisa daw po yung inflows. Ayan, noong March 9 at saka hanggang March 10. Ito po yung actual na tweet ng Luke On-Chain. Yan, sa kanyang nahuli na naganap na malaking transaction. Po yung actual na screenshot sa transaction na ito. Yan yung kay Binance Deposit po ito. Dineposit niya kay Binance. The whale address moved all the 261.6 million USDT to Binance. Ayan na nga. Pagkatapos po niyang matanggap ang 261, yan, pagkatapos pong matanggap ng whale ang kanyang 261.6 million na USDT ay pinasok po niya ito or dineposit niya po ito kay Binance. This was viewed as a bullish development as it demonstrates an increase in whale purchasing power, a trend which typically leads to a growth in prices. Kaya yan, yung kaganapan po na ito, yan, kapag may mga whale na nagpapasok or nagdi-deposit ng malaking stable coin katulad po ni USDT sa mga exchanges. Yan, at dito ay yan nga, pinasok dito kay Binance ay ito raw po ay isang bullish development. Yan, sapagkat yung whale na ito ay ito po ay nagbibigay sa whale ng purchasing power. Yan, or yung kanyang kakayahan na bumili ng mga cryptocurrency. Yan, ibang mga cryptocurrency. Yan naman po ang talagang dahilan kung bakit ang gamit ng mga stable coin. Ayan. Kaya kung pag nakita po natin, meron po tayong nakita na nag-deposit ng malaking stable coin sa mga exchanges. Ang balak po nito ay syempre gagamitin niya ang kanyang stable coin para bumili. Ayan, bumili ng mga cryptocurrencies. Kaya ang inaasahan po rito ay magdudulot po ito ng buying pressure. Ayan, kasi bibili siya. Ibig sabihin, ayan, magkukos yan ng demand. Notably, an increase in stablecoin deposits in exchanges is usually seen as a bullish sign, as it suggests that market participants are looking to procure more risk assets, essentially bolstering demand. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. Yan, kapag nagdi-deposit ang isang investor ng stablecoin sa isang exchange, ay syempre ito ay nagpapakita po ng bullish sign sapagkat syempre gagamitin ng investor yung kanyang stablecoin na kanyang i-deposit para bumili ng mga cryptocurrency. The 261.6 million deposit into Binance was one of the precursors of the latest Bitcoin spike above $72,000. In addition, on-chain data confirms that exchanges have continued to witness increased inflows of stable coins despite a recent drop from previous highs. Kaya yan nga ang posibleng isang dahilan kung bakit nagkaroon po ng spike itong si Bitcoin sa ibabaw ng presyong 72K. Kaya ayan, kinumpirma na rin po ng on-chain data na ang mga exchanges ay tuloy-tuloy lamang pong nakakaranas ng paglago, ayan, or inflows ng stable coins. Ayan. Growing investor interest and demand.
Another possible factor behind the latest Bitcoin surge is the growing demand from US-based institutions, both in the traditional Bitcoin market and in the spot Bitcoin ETF market. The Coinbase Premium Index has seen a marked upsurge of late, indicating increased buying pressure from US institutional investors. Yan na rin po yung isang posibleng dahilan, yung dulot na rin po ito ng Bitcoin ETF, spot Bitcoin ETF market, kung saan ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagbili ng mga US-based financial institution ng Bitcoin. Kaya ayan ang siyang patuloy na nagkokos ng demand at saka nagdudulot ng buying pressure dito kay Bitcoin, kaya po siya patuloy na umaakyat. Kaya yan ang mga posibleng dahilan kung bakit nagawang akyatin ni Bitcoin ang higit sa $72,000 na presyo. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.